Adventure si Neil, kabaliktaran ng girlfriend niyang si Aryan na ang focus ay nasa trabaho. Pero sa wakas ay napapayag din niya itong sumama sa nature tripping nila kasama ang nag-iisang kapatid ni Neil na si Hana at dalawang pinsan nila na sina Hibok at Mati. Hindi gusto ni Aryan ang lakad na yon. Pinilit lang siya ng boyfriend kaya't panay ang hit niya ng vape na nakakapagparelax sa kanya. Malayo na rin ang nalalakad nila sa bundok na yon kaya panay na ang reklamo niya at panay na rin ang sigaw na hate daw niya ang ganong trip. Napiko naman si Neil kaya't nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo na naging dahilan para magwala sa galit si Aryan. Pinagsisipa niya ang mga puno at pinagsisira ang bawat halamang mahagip ng mga kamay niya. Inawat naman siya ni Hana at sinabing hindi niya alam ang ginagawa niya. Baka magalit ang mga espiritu ng kabundukang yun at parusahan siya. Nakakalokong tawa ang sinagot ni Aryan at taas noong tinalikuran ang grupo. Tinangka siyang pigilan ng mga kasama nila pero hindi siya nagpapikil sa paglakad palayo. Sa bugso ng galit ay walang pakialam si Aryan kahit pa magkandalikaw siya. Ang gusto kasi talaga niyang date or trip ay sa mga mamahaling restaurant, sa mga lugar na expensive dahil katwiran niya ay nagtatrabaho siyang mabuti kaya deserve niya yon. Pero heto siya ngayon sa gitna ng masalimuot na kabundukan. Sa inis ay nagmura siya ng nagmura. Paano hindi na rin niya alam kung saan siya lulusot para makaalis doon. Hanggang sa nakakita siya ng makapal na usok. Tila may buhay na kumulapol sa kanya. Kasabay ng paggapang nakilabot sa buong katawan niya ang malakas niyang pagsigaw na ikinalingon nila Neil at mga kasama. Mati, mukhang sa kaliwang direksyon ang galing ang sigaw ni Aryan. Pagdating doon ay wala silang inabutan kundi ang bag ni Aryan. Sigurado si Neil na may nangyaring masama sa nobya niya dahil hindi nito iiwanan ang mamahaling bag doon. Labis na nag-alala si Neil kaya humingi na sila ng tulong na mahanap ito. Samantala, nagdudumilat ang mga mata ni Aryan nang makita kung saan siya isinadlak ng itim na usok sa isang lugar na madilim, masikip at puno ng ugat na siyang pumipigil sa kanya para makagalaw sa loob ng katawan ng isang puno. Tumili siya ng ubod lakas dahilan para magliparan ang mga uwak na nasa malapit, naghihintay ng bangkay na iluluwa ng makababalaghang puno. Isang ermitanyong albularyo sa bundok ang nakausap nila Neil at nagsabing posibleng nakuha ng masamang espiritong si Ulayon ang GF niya. Marami na raw na biktima si Ulayon sa bundok na yon. Isa siyang masamang espiritu na lagalag sa bundok at sinasabing nagpapalipat-lipat ng tirahan sa mga puno. Susubukan daw niyang bawiin ang GF ni Neil sa pamamagitan ng ritual bago pa ito mapatay ng masamang espiritu. Hindi na nga sila nag-aksaya ng panahon. Hinagilap nila ang mga kailangan ng albularyo para sa ritual gaya ng mga bulok na dahon ng halamang gamot, alay na kambing at 11 kandilang puti. Habang nagsasagawa ng ritual ang albularyo, si Neil naman ay tahimik na umuusal ng panalangin sa isip. Sa mga sandaling iyon, si Aryan ay unti-unti nang iniipit at sinasakal ang mga ugat ng punong nasa ilalim ng kapangyarihan ng masamang espiritu. Nasa harapan lang ni Aryan si Ulayon at sige sa paghalakhak habang pinapanood ang paghihirap ng kanyang biktima. Nasasabik na siyang makita ang kamatayan nito. Ngunit gano'n na lang ang pagkabigla niya nang unti-unting humulagpos ang mga ugat sa katawan ng babae at ang babae ay tila hinihigop na kung anong malakas na puwersa palabas sa nakakatakot na loob ng puno hanggang sa tuluyan na itong nakawala sa kanya. Isang malakas at nakakakilabot na sigaw ang pinakawala ng masamang espiritu sa sobrang galit. Wala pang nakakaligtas sa kanya. Ngayon pa lang. Walang malay na iniluwa ng puno si Aryan. Bumalandra sa harapan ng albularyo. Agad namang nilapitan ni Neil at niyakap ang nobya. Laking pasasalamat nila sa albularyo. Pinainom nila ng sabaw ng buko si Aryan nang magkamalay. Humingi siya ng tawad sa mga nagawa niyang paglapastangan sa kalikasan at pagtalikod sa mga kasama niya na puno ng galit. Humingi rin ng tawad sa kanya si Neil at nangakong hindi na siya pipilitin sa mga bagay na ayaw niya. Nagkapatawaran sila
At matapos yon ay nagpaalam na sila sa butihing albularyo. Pag-alis ng grupo ni Neil, ang ermitanyong albularyo ay unti-unting naging puting usok dahil isa rin pala siyang espiritu, isang mabuting espiritu na kalaban ni Olayon.